obey all the laws and doctrine of the Lord, of the Bible. So yan ang dahilan. Kaya nandito tayo ngayon. Kaya kung naintindihan nyo kung bakit tayo nandito, bakit tayo sumasamba, yung mga kabataan dito, baka nabigla lang kayong tumanggap sa Panginoon. Alam nyo, ang purpose natin dito, hindi yung tatanggap ka lang ngayon, mamaya wala ka na. Pag nagpunta ka na sa college, mawawala na yung kaligtasan mo. Maraming ganyan. Kaya sa gospel trumpet, alam nyo ba, pag ayaw na nilang pag-aralin yung mga anak nila sa college, bawal daw. Meron akong nakausap, meron kami nakakausap ni Rod, yung isang member ng gospel trumpet, na bawal daw mag-aral ng college kasi nawawala daw yung mga kabataan nila, nagbabackslide. Kasi pagka sumama sa sanglibutan, kaya mga kabataan na nandito ngayon, kung ipagpapalit nyo ang inyong kaligtasan sa mga bagay ng sanglibutan ito o mga ambisyon nyo rito sa mundong ito, buti pang hindi na kayo pinanganak sa mundong ito. Kaya kailangan tanggapin nyo talaga ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, isa lang ang ambisyon ninyo. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na. Konting panahon na lang. Darating na siya. Kaya, ilagay nyo sa isip nyo, sa puso nyo, na talagang tatanggap kayo, magpakabanal kayo, hanggang sa wakas ng iyong buhay. Konti na lang. Konti na lang ang panahon. At darating na siya. Kaya pag lubusang napabanan, ang bawat isa sa atin, bawat kasama sa local church, magiging example tayo. Sa mga pastor, if we have a sanctified pastor, magiging example of the flock. Di ba? At paglubusang napabanal siya, lalo nang magiging malalim ang kanyang pananampalataya, ang kanyang experience. Kaya pag nagsalita siya sa harap ng pulpito, o dito sa likod ng pulpito, pag nagsalita siya rito, may power. May kapangyarihan na lumalabas sa kanyang bibig, na nakikinig, naririnig ng mga sumasamba, sila'y mapagpapala at sila'y mapapalakas sa pananampalataya. Kaya ang kahalagahan ng lubusang kabanalan sa ating kalagitnaan, sa iglesia ng Diyos. At dapat ang isang pastor will establish in doctrine. Kailangan natuto siyang mabuti na ipangaral ang Ebanghelyo. Walang compromise. Alam niyo ba kaya nasisira ang gawain ng isang lugar? Nagsisimula yan sa leader, sa pastor. Pag hindi siya well-grounded, deep-rooted sa doctrine, makikita nyo, may darating na ibang aral, tatanggapin niya yan. Tingnan niyo yung mga kasama natin. May dumating na aral, tinanggap nila yan. Kulang daw sa atin. Nandun daw, mas maliwanag daw doon. Pero alam niyo mga kapatid, nasa tama tayo. Huwag na kayong magkaroon ng duda. Pag kinakausap man kayo ng mga dati nating kasama, huwag na kayong magduda. Nandito na tayo sa tama. Tamang-tama na ito. Hindi tayo extreme right, hindi tayo extreme left. Pag sinabi kong extreme right, yung mga sa modesty, pare-pareho na ang damit, pare-pareho na yung kung ano-anong uniforme na. Sa extreme left, sa ako naman, sa right naman, yung kahit anong idamit mo, kahit wala ka ng damit. Yun naman ang extreme naman yun. Nasa gitna tayo ngayon. Kaya tayo, susunod tayo sa modesty na may kalayaan. Hindi tayo nasasakal. Sinasakal ba kayo? Hindi yung sarili ko, hindi man yung sarili mo, kung baske na, ito ang gusto ko. Kailangan tignan mo naman yung konsensya mo kung talagang yan ang kalooban ng Panginoon. Kung dapat ba na isuot mo yan o hindi. Kaya nga mga kapatid, tayo ay nasa huling panahon na. Hamon sa mga pastor at mga leader ng Iglesia ng Diyos, kayo ang unang masanctify.
Kayo ang talagang magpakabanal na mabuti. Sapagkat nakasalalay ang Iglesia ng Diyos, ang tagumpay niya sa mga leader. Sa mga leader din, nagkaroon ng split. Tingnan nyo yung nangyari sa atin. Nakuha nila yung mga ibang kongregasyon. Naghiwa-hiwalay tayo. Buti na lang. Ang ginawa ni Pastor, taon-taon tayong nag-aaral. Sa kaya well-grounded tayo, well-rooted tayo sa Church of God doctrine. Hindi tayo makilos. Tingnan nyo? Kaya pag nagsasalita pa lang ang tao, nagsasalita pa lang yung isang sekta, alam na natin, mali ang sinasabi niya. Hindi nyo bawa niyan? Nagpapasalamat ako sa Panginoon eh. Talagang tinanggap ko ang katotohanan. Iniligay sa puso ko ang doktrinang ito na totoo. Kaya kahit anong sabihin, kahit anong dumating na aral na nakapaligid sa akin, alam ko, mali yan. Mga kapatid, ibig nyo bang magtagumpay ang Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas? Yes. Amen. Sinimulan natin doon sa convention. Kaya kailangan, kung hindi nyo pa naunawaan ang kalooban ng Panginoon, unawain nyo ngayon. Kung hindi pa kayo nakalapit ng convention, talagang lumapit kayo ngayon. Tingnan nyo mga kapatid, pag ang iglesia ay, karamihan dyan ay sanctified members, anong mangyayari yan? Magiging mapanalanginin yan. Magiging mapanalanginin na iglesia yan. Magkakaroon ng pagkakaisa yan. Magkakaroon man ng konting misunderstanding, pero hindi magtatagal yan, magkakaunawaan yan, hindi kukuhan sa'yo yan, hindi hahantong sa split yan, mag-uusap sila. Hindi natin mapigilan yung kuhan, di ba? Nagkaroon ng misunderstanding si Paul at saka si Barnabas. Si Pablo at saka si Pedro, nagkaroon sila ng misunderstanding. Kaya sa ating kalagitnaan, kahit gaano tayo kabanal, merong misunderstanding. May kanya-kanya tayong opinion. Pero kung tayo lubusang napabanal, wala yung nagmamataas, wala yung nagsasabi na ako ang tama. Alam niyo ba na sa isang taong pinakamahirap gawin ay yung humingi ng sorry? Meron akong narinig na istorya. Sinuntok niya rin yung asawa, isang ministro, sinuntok niya yung asawa niya. Nakita rito. Bakit mo naman ginanon? Sabi, rebuke nung isang kapatid. Hindi siya sumagot. Nung tumayo sa pulpito, hindi dapat ako magpaliwanag sa tao. Sa Diyos lang ako magpapaliwanag. Tignan nyo, napakataas. Yun, humiwalay sila. Napakataas na espiritu. Pag ganyan ang attitude mo, hindi ka lalago sa gawain, ay sa pananampalataya mo. Hindi lalago ang gawain kung ministro ka. Pag ministro ka, mayroon kang nagawa na salita na hindi maganda sa iyong kapatid. Meron kang hindi akala mo tama yung sinabi mo, akala mo tama yung ginawa mo, tapos nasaktan o anumang bagay na nangyari sa iyong kapatid. Nagdamdam sa iyo. Anong gagawin mo? Lalapitan mo, humingi ka ng sorry. Alam mo ba na maraming tao na sa mundong ito, napakahirap humingi ng sorry? Pero sa isang taong mapagkumbaba, sabi nga sa Sunday school natin kanina, pag lubusan kang napabanal, magiging mapagkumbaba ka. Madali kang humingi ng sorry kung nagkamali ka. Kaya kung ganyan ang isang leader, mahirap. Kung isang member, ganyan. Walang mangyayari sa kalagitnaan natin. Magkakagulo yan. Kaya mga kapatid, kung ibig niyong lumago ang gawain ng iglesia, ng Diyos, talagang siguruhin natin na lubusan tayong napabanal sa umagang ito. Yan ang mga gawa mo para lalago ang gawain ng Panginoon. Amen. Yan ang pinaka-the best na gagawin mo ngayon. Kung mahal mo ang iyong sarili, magpakabanal ka. Kung mahal mo ang gawain ang Panginoon, magpakabanal ka. At yan ang dapat natin gawin sa umagang ito. Alam nyo, sa mundong ito, it is a matter of choice. Pagpili ito.
If you want to go to heaven, you must choose. Choose holiness. Choose the narrow road going to heaven. This is a matter of choice. Lahat, pagpili ito. Nasa tao yan ang pagpili. Pag sinabi mong, magpapakabanal ako, gawin mo yan. Kung sinabi mong, magsisisi ako, kailangan akong talagang tatanggap sa bayan, gagawin mo yan. Amen. Kaya nga doon sa kanyo, iliwanagin ko yung istorya ko ng convention. Si nanay, nakalimutan ko na yung sinabi kong taga-Dagupan. Meron siyang anak sa Jordan. Nakapag-asawa ng mayamang Jordano. Maraming pera ang ipinapadala sa nanay niya. Pero sabi ng anak niya, Nanay, huwag ka nang dadalo dyan. Umalis ka na sa relihiyong yan. Dadalhin kita rito sa Jordan at bibigyan kita ng maraming pera. Alam mo yun nung narinig niya yun? Nag-isip daw siya. Nag-istoryahan kami nung nagluluto sila. Nag-isip daw siyang gano'n. Napatangad. Ano yung napatangad? Napatingala siyang ganyan. Nag-isip siya. Siyempre, iniisip niya, maraming pera. Punta ko ng Jordan. Di ba? Maglalaro sa isip mo yan eh. Lalo na si Satanas. Tingnan mo, sabi naman ni Satanas. Pupunta ka ng Jordan. Dadami ang pera mo. Maganda ang buhay mo doon. Alam niyo ba na 2 buwan siyang hindi na dumalo? Sabi ko, bakit hindi ka dumalo? Iniisip-isip ko yun eh. Tingnan mo, 2 buwan niyang iniisip-isip. 2 months na nag-iisip siya na, mapanak yata pupunta kaya ako? Hindi. Iniisip niya rin siguro, sabi ng Panginoon, huwag. Anong mapapakinabang mo? Makamtan mo sa libutan. Sasabi ng Diablo, mas maganda, punta ka doon. Di ba? Nagtatalo eh. Sa umagang ito, alam nyo, nasa pagpili natin. Amen. Nakikita nyo ba yung sinasabi ko? Pagpili yan. Kaya pagpili mo rin kung magpapakabanal ka ngayon. Pipiliin mo rin ngayon kung kung talagang gusto mong pumunta sa langit. Iiwanan mo lahat yan. Finally, hindi siya nakarecover na mag-isa niya eh. Merong dumalaw sa kanya, si Brother Herme at saka si Brother Jaime. Buti na lang, dinalaw siya. Kasi matagal na siyang dumadalo, 2 months na eh. Siyempre sabi nila, bakit pwede dumadalo si nanay ganito? Puntahan nga natin, pinuntahan nila. Yung pala, nag-iisip na siya kung pupunta siya sa Jordan o i-give up niya yung panampalataya niya o pupunta siya sa Jordan. Nung nakausap siya, nahimasmasan daw siya. Bigla siyang nagising. Parang natutulog siya. Ganon. Tignan niyo mga kapatid. Kayo, anong iniisip niyo? Anong gusto niyong gawin? Anong istorya ang isusulat niyo sa buhay niyo? Na isang araw talagang pinili mo na maglingkod ka sa Panginoon. Sasabihin ng Diablo sa'yo, pag pinili mo yan, kawawa ka. Kung ganito mangyari. Pag pinili mo, pupunta ka sa ganito. Magkakaroon ka naman rin ka. Tapos papabayaan mo ng Panginoon. Kailangan sa umagang ito, pag pinili mo ang kalooban ng Panginoon, panindigan mo yan. Kahit maghirap ka. Kaya sabi sa akin nung nanay na yon, ano naman ang mapapakinabang ko? Alam niya nang sabihin ngayon eh. Noon hindi niya alam sabihin, hindi siya makapagmatwid eh. Nung nandun siya sa kalagayan na yun. Pero nung talagang nakarecover siya, sinasabi niya ngayon na anong mapapakinabang ko na, pupunta ako doon. Oray krigatak, kami sa Ilocano. Oray kastulatipiat kon. Kahit na daw maghirap siya, kahit ganun na daw ang buhay niya, hindi niya na i-give up. Sapagkat alam mo na ang tunay na kayamanan, ito ang kaligtasan na ito. Ayan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, anong pipiliin nyo? Kung hindi pa kayo lubusang napabanal, magpakabanal kayo ngayon. Lalo na yung mga taga rito. Kung hindi pa kayo talaga ligtas, magsisi kayo. Para magsimula kayo. At magpakabanal kayo. Amen. Kaya pagpili ito mga kapatid,
Ako pinili ko na ito talaga. Ha? Maraming pagkakataon na ako'y pipili na para magkaroon ng kayamanan. Ngunit, pinili ko ang maglingkod sa Panginoon. Kaya namumuhay ako ngayon sa Cordillera, doon sa kabuntukan. Alam niyo ba, simpleng buhay. Kasi hindi naman ako naghahanap ng masarap na pagkain eh. Yung masarap na pagkain, lechon, fried chicken, hamburger, madali kang mamatay dyan. Ang masarap na pagkain sa akin ngayon, alam niyo ang masarap na pagkain sa akin ngayon? Pinakbet, piningding, bulanglang, chapsoy. Yan ang masarap na pagkain sa akin ngayon. Pinunong alamas, inihaw na isda. Yan ang masarap na pagkain sa ngayon. Pag nakikita ko ng lechon ngayon, no way. Kumakain ako konti-konti lang, pero yung kakainin mo na para kang nauubusan. Mga kapatid, it's a matter of choice. Anong pipiliin nyo ngayon? Mga kabataan, mga kapatid, malapit na tayo sa katapusan ng mundo. Malapit nang dumating ang Panginoon, o kayo man, mga may edad na rito, malapit na tayong mamatay. Malapit na tayong umuwi doon sa kabilang buhay. Anong gagawin natin ngayon? Tumanggap na. Mag-decide na kayo. Gawin nyo na yung totoo, yung tama na gagawin nyo. Ang tamang gagawin nyo ngayon, ang totoong gagawin nyo, magsisi kayo, magpakabanal kayo. Mga kapatid, nasa inyo ang pagpili. Tayo tumayo at tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob na kami makarinig na iyong salita. Sa Sunday School, gayon din sa umagang ito, Panginoon, sa mga salita niyo. Sino man narito sa aming kalagitnaan naman na hindi pa talagang naligtas, tulungan mo silang magsisi. May panalubusan na pabanal, inihandog kanyang buhay. Tulungan mo lang sila, ihandog nilang lubusan ang kanilang sarili. Matulungan niyo po kami, Panginoon, kumilos sa aming kalagitnaan. Ang Santong Espiritu, ang siyang kumilos sa amin, magpadama na kailangan kanila. Kailangan mo silang gisingin, kailangan mo silang bigyan ng konteksyon upang sila makalapit sa inyo sa mga panahon na, Panginoon, upang talagang paglingkuran ka namin ng buong puso. Habang inaawit natin, ang awit ng pagtawad, silang ibig lumapit sa inyo dito sa altar. Talagang ihantog ang iyong buhay at isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Amen. Sino ang ibig lumapit sa inyo? Sabi ko nga, ang paglilingkod sa Panginoon, it's a matter of choice. Kahit naghihirap tayo sa mundong ito, mga kapatid, kahit naghihirap tayo sa mundong ito, kailangan ng